Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panahon iyon, tinanong ni Juan Bautista ang mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya, "Guro, ano pong dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng di totoo. Masyahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Naghahari sa mga taong pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala na marami, si Juan ang kanila hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibigay sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman." Marami pang bagay pinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas. Alam niyo kumisan, napansin ko po yan. Para bang napipigilan kang bumati ng Merry Christmas kasi wala pa yung December 25. Hindi niyo po ba nararamdaman yun? Tapos pagkaraan ng December 25, ayaw mo lang bumati ng Merry Christmas kasi tapos na. Alam niyo yun ang hindi po natin namamalayan sa panahon ngayon. Unti-unti talagang nawawala o binubura yung talagang diwa ng Kapaskuhan. Anong masama na bumati ka na Merry Christmas ngayon, samantalang nung bare month pa lang, nung tumuntong yung September, tumutugtog na yung Jo Marie Chan. Ay ano ba yun? Eh di ba Christmas song? Pero ilan nga ba sa atin na nakakaalam pa ng mga Christmas song? Di ba? Yung mga awit nating pamasko pag Tagalog, na Tagalog, di ba? Tatlong Mago, Pasko na Sinta ko, simoy, ano yung malamig ang simoy ng hangin, di ba? Limutan ko yung title po, lyrics na lang natatandaan ko. Ang dami, hindi po ba? Kaya lang yung iba, di na nila alam. Ang alam nila, yung darang-darang. Di ba? Yan ay hindi natin napapansin nawawala. Pero, ang mga awit na to na pamasko yan, o Holy Night, lahat. Iba yung pakiramdam, kasi pinapaalala talaga sa atin ito ang Panginoon. Ang daming naglalabas ng mga kantang kung ano-ano. Sisikat ngayon, pagkaraan na ilang panahon mawawala. At hindi natin napapansin, pinapalit natin doon sa mga traditional nating kanta. Walang masama sa mga bagong kanta. Pero walang makakapalit sa Silent Night o Holy Night o Come All You Faithful. Nga lang, yung ibang mga kabataan natin, hindi na nila alam yun. Napakaganda ng mga kanta po na ito kasi tinuturo talaga sa atin ito yung katotohanan. Bakit tayo nagdiriwang at masaya ngayong panahon na ito ng Kapaskuhan?
Kaya nga ito pong ikatlong linggo na to, 4 na linggo po ay Adbyento. Kung mapansin nyo, magmula sa kulay na lila, tumungo tayo sa pink, sa third Sunday. At ang tema na naririnig natin sa mga pagbasa ay pulos kagalakan. Kaya nga kung tawagin po ito ay Rejoice Sunday. Na nandun na nagagalak tayo. Gaudete Sunday. Yan po. Na abot-tanaw na natin. At yan yung magandang tanong sa bawat isa sa atin. Sa Ebanghelyo, nandun yung mga tao nagtatanong, anong gagawin ko? Bakit? Ba't sila nagtatanong ng ganon? Kasi punong-puno sila ng galak. Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang masaya? Diba? Tanungin mo, masaya ka ba? Oh. O siguro magandang tanong, ano ba magpapasaya sa'yo? Diba? At sa marahil sa katanungan na yan, iba-iba tayo ng sagot. Sabihin na iba, ang magpapasaya sa akin magkaroon, meron akong bagong laruan, kung bata. Meron akong bagong damit. Meron akong bagong gadget. O kung matatanda, ano po yan? Kayo talaga, marami isip nyo. Daliri. Oh. Kasi hindi mo may gaganyan yan kung may arthritis ka. Di ba? Yung problema. Masakit po, Father. Di ako makapag-opa, makapag-ganyan. Oh. Pero, sa totohanan, yan ang nasa isip natin. Hindi man dahil marumi isip natin. Tinatanong ko naman kayo Mga simbolo lang yan kung ano-ano Ngayon kasi, yung matatanda, tanongin mo, ano po yan? Ano po yun? Hindi namin alam. Basta yung mga bata, nagkaganunan lang yan Nakikigaya lang ako. Bakit tayo masaya? Ano talaga ba yung magpapasaya sa atin? Yung si Kristo. Siyang liwanag ng mundo. Siyang liwanag ng ating pamilya. Siyang liwanag ng ating buhay. Yan po yung napakahalaga na huwag nating kalimutan. Ngayon kasi, ang bati na ng marami sa mga tao, mas pupunta ka sa mall, ang bati, Happy Holidays. Minsan may mga drawing ng mga Santa Claus at mga snow. Kaya, kapag bumati ka, nakangiti ka, Happy Holidays! Kaya lang, pag tinanong niyo po sarili niyo, ano pinagkaiba nun sa November 30? Birthday ni Bonifacio, Happy Holiday! Holiday yun Tapos, pinatay si Ninoy, August 21, Happy Holiday! Pinatay nga yung tao, holiday pa. Pero iba ang kasiyahan natin ng panahon na ito. Siguro may plural holidays kasi marami. Hindi lang isang long weekend 2 long weekend. Happy Holidays. Pero kahit 3 linggo mo pa rin yan, ang tunay na kasiyahan natin ay Dahil ito ay kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Napakapalad nga po natin na pinagdiriwang natin yan at meron tayong ganitong pagkakataon. Kasi naalala ko po noon sa ibang bansa, nang unang dumalaw ang Santo Papa, si St. John Paul II, nang dumalaw sa Cuba, na noong mga panahon na yon, ang namumuno pa si Fidel Castro. Tuwan-tuwa si Fidel Castro kasi sa kabila ng siya isang komunistang bansa, binigyan siya ng pansin at dinalaw siya ni St. John Paul II. At sa tuwa niya, para ipakita yung goodwill niya, diniklara niyang holiday yung December 25. Nung mabasa ko po yun, doon ko lang naisip, Imagine mo sa matagal na panahon, yung December 25, wala tayong pasok. Kung di pa nagpunta si Pope sa Cuba, hindi magiging holiday yung December 25. Kasi kung di ka naniniwala sa Diyos, yung mga araw na yan, araw lang yan ng trabaho. Araw lang yan na pwede kang kumita. Hindi yan araw ng kaligtasan natin. Araw ng pagsilang.
ng Panginoong Hesukristo. Kaya yan po sana yung wag nating kalimutan. Ano nga ba talaga yung dahilan bakit tayo masaya? Nagtanong yung mga tao kay Juan, ano pong gagawin namin? Paano na sinabi ni Juan sa iba-iba? Huwag kayong maningil na sobra, huwag kayong mangikil, magbigay kayo ng pagkain, lahat. Napag-iisipin po natin, ginagawa naman natin yan, di ba? Pag panahon ito ng Pasko, naku, kabi-kabilaan yung mga reunion. Yung mga pagkain, hindi magkamayaw. Kahit sabihin, pika-pika, kanya-kanyang dala, sobra-sobra. Lahat pag-uwi, syarong kuneta. O, di ba? May baon. O, balutin. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, talaga nga bang masaya tayo pagkaran? Meron pong survey na nagsabi, pag daw ganitong magpapasko, panahon ng Kapaskuhan, tumataas yung bilang ng mga tao na nagkakaroon ng mga mental issues. Sa Tagalog, parang nagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Nabubuwang, napapraning, pansamantala. Ang tanong, bakit? Hindi ba dapat pag Pasko masaya? Di ba dapat pag ganitong panahon pulo ka ng galak? Ba't nagkaganon? Hindi na kayanan ng pag-iisip. Sa halip na sumaya, lumungkot. Kasi sa dami ng ginawa sa Pasko na komersyalisasyon, na para bang sinasabi, pag wala kang hamon, kulang ang Pasko. Pag wala kang bagong damit, hindi mo feel. Pag hindi ka merong ganito o wala kang ganyan, malungkot ka. At tuloy, nag-iisip ka, wala pa yung December 25, ubus na yung 13-month pay ko. O, di ba? 17% daw yung tinataas ng gastos ng household kapag ka ganitong panahon ng Kapaskuhan. Isip ka na isip, saan ko kukunin yung pang-exchange gift ng anak ko? Oh. Yung mga, yung nalalagay sa tensyon, yung mga matatanda, yung mga magulang. Yung mga bata, di nila masyadong nararamdaman kagad, although, merong iba, binigyan mo na ng gadget. Ba't Android lang? Akala ko iPhone. Hindi pa rin masaya. Kasi nga, na-commercialize yung Pasko. Ito po napakagandang pagkakataon para tanungin natin ating sarili, ano nga ba talaga yung magpapasaya? Naalala ko nung nabubuhay pa po yung impo ko, nadalaw ako. Meron akong bit-bit na kung ano na maaaring gusto niya. Tapos sasabi ko, impo, may dala akong ganito, ganyan. Sabi ko, ano ba baka ko gusto nyo? Dahil gusto ko, syempre, pagdadalo ka, ano ba yung gusto ng tao? Ang sagot ng impo ko po nun, gusto ko dalasan mo sa katagalan mo yung dalaw. Kasi nga, pag dumadalaw po ako, nagmamadali. Pag dumadalaw ako, minsan-minsan. Pero yun ang sabi niya, dalasan mo sa katagalan mo. So doon makita niyo po, ano yung mahalaga? Ang mahalaga yung presensya natin. At ba't mahalaga yung presensya natin? Ano yung nasa atin? Yun si Kristo. Sana po, itong araw na to, sa gabi, magsisimula tayo ng simbang gabi, mamaya. Although nagsimba naman po kayo ngayon. Pwede pa rin kayo magsimba mamayang gabi bilang pagsisimula ng simbang gabi. So dito po sa atin yan, mayroon tayong simbang gabi sa simbahan, alas 8 mamaya. Kaya wala na po tayong alas 6 ng gabi na misa. Uurong na po yun ng 8 p.m. mamaya. Sa umaga, alas 5 po ng umaga. Para hindi masyadong gigising yung mga nanang atatang edgers natin na maaga. So kahit matatanda maagang gumigising yan, maganda pa din po yung 5 o'clock, kaayusan.
So sa dalawa po yung oras natin, 5 a.m. saka 8 p.m. dito po sa ating parokya. Ito mga araw po na to, magandang nandun talaga na ang gawin nating paghahanda ay gawin nating higit na spiritual. Na nandun na mailapit talaga natin yung ating sarili sa Panginoon. Yung pamilya natin lalong higit. Na maunawaan ng bawat isa na nandiwa ng Pasko, ang galak ng Pasko, wala sa mga palamuti nito. Masaya ka lang dahil maring nanalo ka sa raffle. Pero kahit matalo ka, dapat may galak ka pa din. Kasi ang kasiyahan mo ay hindi yung nabusog ka, hindi yung nanalo ka ng premyo, hindi yung meron kang bagong gamit. Ang kagalakan mo ay nandun sa pag-ibig na nadadama natin sa mga tao na kapiling natin. At yung pag-ibig na yun, yun yung nagdudulot ng liwanag sa atin. Kaya nga po, pag sumikapan natin, yung mga sinagot ni Juan kay doon sa mga tao na nagtatanong, ano pong gagawin namin dahil puno sila ng galak? Pag sinuri niyo po, yun po yung mga tinatawag nating spiritual and corporal works of mercy. So, yan po yung gawain natin. Pindutin niyo mamaya sa inyong telepono, ano yung spiritual, ano yung corporal works of mercy. At sa araw-araw, yan ang pagsumikapan natin. Hindi naman kailangang malakihan. Hindi kailangang ma-upload pa. Ang mahalaga ikaw, kahit sa isang maliit na effort, paano mo ginagawa, di ba? Halimbawa, corporal works of mercy. 7 po yun. Ano sabi doon? Feed the hungry. Magpakain na nagugutom. Magbigay ng inumin sa nauuhaw. Magdamit sa mga hubad. Magbigay ng silungan sa walang matuluyan. Dumalaw sa may sakit. Dumalaw sa mga nasa piitan. Ilibing yung mga patay. Pag tinignan po natin, yung magpakain na nagugutom, di mo naman kailangan tanungin pa yung katabi mo, gutom ka ba? Di ba? Alam nyo, kahit po doon sa kumakain na inaabutan mo ng pagkain, pagbibigay pa din po yun. Eh, meron iba pag kumakain, wala nang nakilala eh. Di ba? Si Kutsi, yung aso po natin sa likod, pag merong pagkain nyo, wala nang kakilala, lahat tatahulan. Eh, meron iba tao ganun eh. Pag nasubsob na harap sa pagkain, wala nang napansin na katabi na meron pala kailangang iyabot, meron palang kailangang idulot. Magbigay ng tubig sa nauuhaw. O yung katabi mo, bigla, anong gusto mo? Eh, nabibilao ka na nga eh. Doon makita niyo po, ano yung motivasyon mo sa pagbibigay? Magkain o inumin? Pag-ibig. Pag ang tao nagmamahal, di mo na kailangan turuan. Kahit nga makita mo eh, oras na ng tanghali, oras na ng pagkain yun. Gano'n yung mag-alok ka. O dito ka na kumain. Hindi naman dahil mo ka nagugutom yung tao, kundi oras na ng pagkain eh. Yun po yung pag-ibig na nasa puso natin. Pag sumikapan po natin yun. Patuloyin yung mga walang matuluyan. Hindi naman, Father, wala naman po ako parang pagkakataon para magbigay na apartment o house and lot. Pero yung paramdam mo na yung sa isang tao na welcome, sige, dito ka na muna. Ganito, hanggang ganito, ganyan. O sasamahan kita. Pinatutuloy mo sa tahanan sa iyong puso. Kaya napakahalaga po na talagang magdasal tayo para maisip natin yung mga bagay na ito na konkreto na pwede nating gawain kahit sa maliliit na bagay. At yung pagdalaw sa may sakit. Hindi naman kailangan naghihingalo para dalawin mo. Maaaring may edad yung isang mahal sa buhay. Maaaring mayroong kapansanan.
Tanungin mo sarili mo, kailan mo huling binisita? O kung di mo man madalaw, kailan mo huling kinausap? Kailan mo tinawagan? O kung di mo man makita dahil talagang malayo, nasa ibang bansa, hindi mo na kailangan, bigyan mo ako ticket. Hindi na. Pero namang video call, di ba? Ano ba ginagawa nung teknolohiya natin? Ang napakahalaga, yung pag-ibig na inilalahok natin. Yun yung nagliwanag ng Panginoon na ibinahagi sa atin. At yung pong spiritual works of mercy, yan, hindi po masyado napapansin. Kaya pag tinignan nyo sa internet, walang Tagalog. English lang. Ano po yun? Instruct the ignorant. Magturo sa walang alam. To counsel the doubtful. Payuhan mo yung mga nag-aalinlangan. Kaya nga, maski sa atin, kung hindi lang payuhan yung nag-aalinlangan, tayo, sa bahagi natin, huwag din tayo mag-isip na alam natin lahat at sigurado tayo. Matuto tayong makinig. Matuto tayong magbigay ng oras to admonish sinners, ituwid yung mga nagkakasala. Huwag nating pabayaan yung mga nagkakasala na gumagawa na hayaan mo magmumura o magsasalita na kung ano-ano. Kasi wala kang magagawa dahil mga marurunong pa kasi sa yan o gaya. Hindi. Pagka mali, kailangan sabihin mo mali. Hindi ba't sinabi ng mga magulang po natin sa atin yan? Anak, lahat na ituturo namin sa iyo, sundin mo. Pero pag ang tinuturo at ginagawa namin ay mali, kahit magulang mo pa kami, hindi mo kami dapat sundin. Ang nangyayari po kasi ngayon, nakikita na natin yung mali, naririnig na natin yung mali, ayaw pa nating tindigan at sabihin, tigilan mo nga yan. Huwag mong lasunan ng kasalanan yung mga bagay-bagay sa kapaligiran at maging masamang halimbawa sa mga kabataan. Bear the wrongs patiently. Mahirap talaga po nasasaktan. Pero maging maunawain. At we can bear wrongs patiently with love. Hindi mo kailangan sabihin, gilitan ko ng leg yung mga yan, pagpapatayin. O di kaya, malasin sana kayo, tamaan kayo ng kidlat. Mali po yung mga ganong bagay. Kaya pag nagdasal tayo, Lord, dagdagan mo yung pag-ibig sa puso namin. Kasi yung mga tao na nasasaktan, mahirap talaga. Pag talagang nadaig ka nung sama ng loob o ng sakit. At hindi po yun madali. Kaya nga, inuunawa din naman natin. Kung sakali man na mayroong mga tao na o mga kaibigan o kakilala na nagdadaan sa ganitong sitwasyon. Comfort the sorrowful. Forgive offenses willingly. Hindi mo na kailangan maghintay, humingi ba ng tawad? Magpatawad ka. Bukal sa kalooban mo. Hindi mahalaga kung humingi sila ng tawad sa'yo. Ikaw mismo. Dahil yun ang patunay na ikaw may pag-ibig sa puso mo. Hindi kalokohan po yun. Hindi kaduwagan po yun. Kundi sa atin yan, patunay na pinaiiral natin yung pag-ibig at liwanag ng Panginoong Hesukristo sa ating mga puso. And pray for the living and the dead. Nalala ko pag tinatanong ko yung mama at papa ko nang sasabihin ko, Ma, ano pa kako'y pagdadasal? Sabi yun, napagdasal mo na yung mga patay lahat. Pray for the living. At sino yung pagdadasal mo nabubuhay? Hindi lang yung mahal sa buhay mo, ikaw mismo. Pagdasal mo, maging mabuti ka. Pagdasal mo na maging mahusay kang tao. Ngayon na nandito tayo sa linggo ng kagalakan. Yan. Sa huli, balikan niyo pong muli yung second reading natin. Ang ganda ng sabi doon, no? Magalak kayo lagi sa Panginoon. Magalak kayo. Actually, hindi lang po magalak Magpasalamat kayo sa Panginoon. Ipadama niyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos
ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Malinaw na sinabi ni San Pablo ang kagalakan na ito. Kaya higit tayo na magdasal, lagi tayo magpasalamat sa Diyos, ibahagi natin, ipadama ang pag-ibig na yan ng Panginoon. Liwanagan natin ang ating mga tahanan. Liwanagan natin ang mga tao na makakasalamuhan natin araw-araw. Dahil ang liwanag na yan ay yung liwanag ng pag-ibig ng Panginoon na nasa ating mga puso.